nakagayak na ako at nakahanda na sanang umalis nang bigla na lang kumulimlim at di nagtagal ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Papunta ako noon sa isang handaan. Naanyayahan kasi ako ni Maggie. Bago pa lamang kaming magkakilala, mag-iisang linggo pa lamang. Nakilala ko siya malapit sa tindahan ng gamot na binabantayan ko. Isa kasi akong gwardya. Maganda siya, medyo matangkad din at balingkinitan ang kanyang pangangatawan. Kaya madali mo siyang mapapansin. At nang minsang batiin ko siya nang dumaan, ay nagulat ako pagkat di naman pala ito suplada. Gumanti siya ng pagbati sa akin at napakaganda niyang ngumiti. Lalo tuloy lumutang yung kanyang kagandahan. At ng mga sumunod na araw ay lagi na kaming nagpapansinan. At nung nagdaang araw nga ay kanya akong inimbitahan. Binyag daw kasi ng kanyang pamangkin. Hindi naman ako nagdalawang isip at kaagad ding pumayag. Ayokong palampasin ang magandang pagkakataon na yon. Naisip ko na siguradong marami kaming pagkakataong makapag-usap at magkakilala pa ng lubusan. At nung araw nga na yon, kung kailan paalis na ako, ay saka naman biglang bumuhos ang ulan. Napakalakas pa naman. Bigla akong tinamad at nagdalawang isip na tumuloy. Pero nakapagbitaw na ako ng salita kay Maggie. Siguradong aasahan niya ako. Ayokong sumira ng pangako. At isa pa, sayang yung magandang tsansa na yon na kami ay makapagsarilinan. Kaya kahit ako yung tao na ayaw talagang magdala ng payong, ay napilitan ako. Dahil sa malakas nga ang ulan. Kung maaari nga lang sana ay magja-jacket na lamang ako na may hood. Pero siguradong mababasa lang ako dahil sa lakas noon. Sayang lang ang bihis ko at siguradong magmumukha akong basang sisip bago pa makarating sa kanila. Kaya matapos damputin ang payong ay nagpaalam na ako sa kasama ko sa kwartong inuupahan at ako'y umalis na. Habang nasa biyahe ay naglalaro na sa isipan ko yung mga tagpo habang naroon kanila Maggie. Pinag-iisipan ko na rin ang aking mga gagawin at sasabihin habang naroon sa kanila. Nakailang sakay din ako bago narating yung kanilang lugar. At panguli ay sumakay pa nga ako ng tricycle at nagpahatid mismo sa bahay nila. Hiningan pa nga ako ng dagdag na pasahe ng tricycle driver. Dahil sa malayo daw ang aking pinahatiran sa kanya at masama ang daan. At piyadong wala daw siyang sakay pagbalik. Para hindi na magtagal ay kaagad na lang rin akong pumayag. Habang nasa tricycle ay palingalinga ako at tinitingnan kong mabuti yung aming dinaraanan. Naisip kong makatwiran nga lang na humingi ng dagdag na pasahe ang mga driver papunta doon. Dahil lugi talaga sila kung regular lang na pamasahe ang sisingilin. Kapansin-pansin na wala man lang kaming bahay na nadaanan kahit isa. At para kaming dumaraan sa gitna ng gubat dahil sa mga puno at malagong mga halamang aming nadaraanan. Hindi ko akalaing yung ganda na iyon ni Maggie ay doon pala nakatira. Kaya nagtaka ako dahil sa address niya
ay pangalan iyon ng isang subdivision. Pero ibang nakikita ko kaysa sa aking inaasahan. Kaya nang hindi na ako makatiis pa, ay tinanong ko yung driver kung tama ba yung aming dinaraanan. Sinabi naman niyang oo. Subdivision daw talaga iyon, kaya lang ay hindi tinapos ng developer dahil nagkaroon ng problema. Ayon pa sa kanya, sunod-sunod na nagkasakit ang mga trabador. May mga pangyayari pa nga ang ilan sa tauhan ng engineer ay bigla na lamang mga nangawala. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na rin yung tricycle at narinig kong sinabi ng driver na dito na. Diretsuhin mo na lang yung maliit na daan na yan. May makikita kang bahay. Yun yung hinahanap mo. Nag-iisa lang yan dyan, kung kaya hindi ka na mahirapan pang hanapin. Basta diretso lang. Dumukot na ako ng pera at iniabot ang bayad sa kanya. Pero dinagdagan ko pa iyon, bagay na kanya namang ikinatuwa. At pumayag siya sa gusto kong mangyari. Matapos iyon, ay nagmaniobra na rin ito at masayang umalis. Nakumaway pa siya sa akin bago pinaharuro ang kanyang sasakyan. Bigla akong napatingin sa aking paligid at bigla akong natawa at naitanong sa aking sarili kung ano ba yung napasok ko. Sabay napakamot ako sa aking ulo. Tinahak ko nga yung makitid na daan na yon papasok. At makaraan ang halos may 5 minutong paglalakad ay may nakita na akong bahay. Ito na siguro yon, sabi ko pa noon. Pero malayo-layo pa ako ay napansin kong bakit tila yata napakatahimik. At parang wala akong nakikita ni isang tao na nasa labas. At bakit parang ang lungkot? Para namang walang handaan, sabi ko pa. Pero dumiretso pa rin ako at lumapit doon sa bahay. Gusto kong makita si Maggie. Nang tatawag na sana ako, ay bigla na lang may naramdaman akong tumama sa aking ulo. Kaagad akong bumagsak at naramdaman kong umikot ang paligid. Nahilo ako at para bang namanhid ang aking buong katawan. Isa pang hampas ang tinanggap ko at hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nang magkamalay ako ay ang bigat na ng aking katawan. Pakiramdam ko ay parang ang init at ang sakit. Nang igala kong aking paningin ay halos wala akong makita. Maya-maya, nang masanay na ang aking mga mata sa dilim, ay napansin kong nasa loob ako ng isang silid. Nakaluhod ako at nakagapos ang aking mga kamay sa likod na nakatali sa isang haligi. Di ko maisip kung papaano ako nasadlak sa ganong sitwasyon. Napakabilis ng mga pangyayari. Bigla akong nagsisi kung bakit pa ako tumuloy. Isa na palang babala ang biglang pag-ulan na iyon sa akin. Di na sana ako nagtuloy pa. Isa palang panganib ang naghihintay sa akin. Maya-maya ay may narinig akong mga boses sa labas ng kwarto. Mahina iyon nung una hanggang sa unti-unting lumakas. At pamilyar sa akin ang tinig ng isa sa kanila, si Maggie. Biglang nag-init ang aking pakiramdam. Matinding galit ang naramdaman ko para sa kanya. Niloko niya ako. Siya ang dahilan kung bakit naroon ako.
sa napakahirap na kalagayang iyon. At hindi malinaw sa akin kung magagawa ko pang matakasan ang nakaambang panganib na iyon sa aking buhay. Katapusan ko na yata, naisip ko noon. Ilang minuto pang patuloy na nag-usap ang mga nasa labas. Hanggang sa bumukas na lang bigla ang pinto. At nasilaw ako sa liwanag na nagmumula doon. Kung kaya, mabilis kong iniyuko ang aking ulo. At nang muli kong iangat ay nakita ko si Maggie. Ibang-iba na ito. At para bang hindi man lang kami nagkausap na minsan kung ito ay umasta. Parang baliwala lang ako. Hindi katulad noong nakikipag-usap pa ito sa akin. Naalin lang talaga ako ni Maggie. May mga dala silang kagamitan. Hindi ko alam kung para saan ang mga iyon. Inilapag nila ang kanilang mga dala. Ang unang pumasok kaagad sa isipan ko ay nadali ako ng kulto. At siguradong katapusan ko na nga iyon. Abot-abot na ang aking kaba. Lumapit yung dalawang lalaki sa akin at tinalis ako sa pagkakatali sa haligi. Nakita kong may mga kasama pa silang nasa labas ng silid at tila ba naghihintay ng kanilang mga pagkakataon. Gusto kong magpupumiglas pero nangihina na ang aking katawan. Kaya mabilis nilang naisagawa ang gusto nilang mangyari sa akin. Sa pilitan nila akong inihiga sa malamig na simento at itinali ang aking mga kamay at paa sa 4 na tubong nakabaon doon. At nagsipasukan na ang mga kasama nila na naghihintay sa labas. Lumuhod silang lahat sa tabi ko at kanila akong pinalibutan. Kinuha ng lalaki yung kutsilyo at pinasalamatan si Maggie. Ipinagmalaki din niya ito sa iba nilang mga kasama at sinabing utang daw nila kay Maggie ang masarap na pagkain kanilang pagsasaluan. Nagimbal ako ng aking marinig iyon. Hindi pala karaniwang tao ang mga ito. At naramdaman ko ang lamig ng kutsilyo sa isa kong daliri. At napangiwi ako sa hapdi nang hiwain iyon ng lalaki. Sumirit ang dugo at kaagad na bumalot sa buong silid ang lansa noon. Parang mga nawala sa sarili ang mga nakapalibot sa akin. At unti-unti nang lumabas ang tunay nilang mga anyo. Kasabay ng pagpapalit ng kanilang mga ngipin ay ang pagtubo din ng mga buhok sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Parang gutom na gutom ang mga ito. Binalot ako ng matinding takot. Hindi ko maipaliwanag yung eksaktong naramdaman ko noong mga sandaling iyon. Hindi pa ako natakot ng ganon sa buong buhay ko. Maya-maya ay bigla silang natigilan at napatingala na para bang mayroong pinakikinggang mabuti. Tumigil silang lahat at namagitan ang ibayong katahimikan. Hindi ko rin alam noong una kung ano yung dahilan kung bakit huminto sila. Hanggang sa may narinig akong boses na tumatawag sa labas.
boses iyon ng driver. Ang totoo, hindi ko na inaasahan. Natutupad pa siya sa aming usapan. Dinagdagan ko ang bayad sa kanya at pinakiusapan na kung maaari ay balikan niya ako para magpasundo. Sumenyas yung lalaki sa kanyang mga kasama at sinabing sila na ni Maggie ang kakausap doon sa driver. At binilinan sila nito na wag nila akong pakikialaman at hintayin daw sila. Ilang minuto din ang lumipas hanggang sa narinig ko na muli ang boses nila Maggie. Bumalik na sila. Nawalang bigla ang aking pag-asa. Nabuhayan na sana ako ng loob nang marinig ko ang boses na iyon ng driver. Lumuhod na uli sila Maggie sa tabi ko at kanilang pinasirit pang dugo sa aking daliri habang kanila iyong sinasahod. Maya-maya ay muling gumuhit ang kutsilyo sa isa ko pang daliri at kanilang pinatulo din iyon. Habang pinagsasaluan na nila at salit-salitang iniinom ang dugo doon sa naunang lalagyan, lalo ako nanghina. Pakiramdam ko ay para na akong nauupos na kandila. Hanggang sa inalis na nila ang pangitaas kong kasuotan, hinubaran na nila ako. At parang nahuhulaan ko na kung ano ang sunod nilang gagawin. Mukhang hindi na sila makapaghintay at gusto na nilang buksan ang aking katawan para lapain ang mga laman loob ko. At bakas na bakas ang kasiyahan sa kanilang mga kilos at muka. Lumilika pa nga sila noon ng mga tunog para ipakitang kasiyahan at kasabikan nilang iyon na para bang mga hayop. Iniangat na nung lalaki yung kutsilyo at akmang itatarak na sa akin nang bigla na lang bumukas ang pinto. Napalingon silang bigla at nagulat sila pagkat lubang di nila iyon inaasahan. Bigla na lang nagkagulo, kanya-kanyang pulasan habang may mga nagpapambuno. Bumalik yung driver at nagsama pa ito ng mga kapwa niya driver. Habang kinakalagan ako ay sinabi niyang nagduda siya sa mga pananalita at ikinikilos ng dalawa nang kausapin siya. At napansin niyang may bahid ng dugo ang pantalon ng lalaki at mukhang sariwa pa iyon. Kahit noon pa man ay may masama na silang hinala tungkol daw sa bahay na iyon. Duda rin sila na itong dahilan sa biglaang pagkakasakit ng mga trabahador at pagkawala ng ilan sa mga ito. Nagawa nilang maisalba ang buhay ko, pero wala silang nahuli kahit isa sa mga aswang na nagtangkang lumapa sa akin dahil lubang madudulas at malalakas ang mga ito. Sa tulong at pagmamalasakit ng mga taong hindi ko namang kilala, ay nakauwi akong payapa at ligtas sa bahay na inuupahan ko. Nalampasan ko ang isang matinding panganib. Napatingin ako sa orasan. Maghahating gabi na naman. Ito yung mga sandaling kinakatakutan ko at kung maaari nga lang ay talaga namang aking iiwasan. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Maya-maya ay nagsimula ng uminit ang aking pakiramdam. Hindi na rin ako mapakali at nagsimula ng mangati ang buong katawan. Napakainit ng aking pakiramdam
na para ba akong sinisilaban na nagmumula sa aking ulo hanggang sa talampakan. Napapahawak na ako sa aking lalamunan. Nakakaramdam na ako ng matinding pagkauhaw. Hinahanap-hanap ko na ang amoy ng malansang dugo, lalong-lalo na ang lasa nito. Nasasabik na rin akong matikmang muli ang sariwang karne. Bigla akong napasalampa sa sulo. Nagsimula nang magwala ang aking sikmura. Unti-unti na rin kumakalat ang dugo at binabalo ang aking mga mata. Mabilis akong lumabas ng bahay. Pero tulad ng nakagawian ko sa tuwing ako ay susumpungin, ay sa bintana ako dumaraan. Napatingala ako sa langit at nakita ko ang buwan. Kay gandang pagmasdan noon, na para bang ayoko nang alisin ang aking pagkakatitig doon. Pero kailangan ko nang humanap ng aking makakain. Sa pagtahak ko sa madilim na daang iyon, ay muling nanumbalik sa akin kung papaano ba ako humantong sa pagiging aswang. Parang kailan lang. Tandang-tanda ko pa. Masaya kaming namumuhay noon ng aking pamilya. May isa kaming anak na ang pangalan ay isinunod sa akin. Maganda ang aming pamumuhay. Isang nurse ang aking asawa, habang ako naman ay isang piloto at may mataas na posisyon sa kasundaluhan. Ang buong akala ko ay wala ng katapusan ang kasiyahan namin noon ng aking mag-anak. Nasa tamang direksyon lahat at lahat ng aking pinaplano ay natutupad. Pero isang trahedya ang biglang sumira ng lahat. Isang pangyayaring babago sa direksyon at takbo ng aking buhay na siyang magsasadlak sa akin sa kumunoy na hindi ko na matatakasan. Isang araw iyon nang makatanggap kami ng isang direct order mula sa isa naming mataas na opisyal at hinihingi nito ang aking serbisyo. Tawag iyon ng tungkulin. At dahil sa may pagkamaselan ang nasabing operasyon, kung kaya ayaw niyang ipagkatiwala sa iba, malaki ang tiwala niya sa akin. Kung kaya ako talaga ang kailangang manguna sa nasabing operasyon na iyon. Kinakailangan naming maganda pagkat inuutusan kaming magpunta sa Mindanao. May mahalaga kaming kailangang dalhin papunta doon. Kung ano iyon ay hindi ko na lamang babanggitin pa. Nung unay maayos naman ang lahat. Ang buong akala ko nga ay isa lamang iyong madaling gampanin na tulad sa mga nauna kong pagbiyahe at operasyon ay makauuwi din kami kaagad. Pero nagkamali ako. Sadyang nangyayari ang peligro at trahedya sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. At napakabilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay nawala sa balanse ang aming sinasakyan. Para itong isang taong bigla na lang nawala sa kanyang katinuan dahil na rin siguro sa kalumaan. At kahit ano pang gawin kong pagsusumika ay hindi ko na ito magawa pang makontrol. At nagmistulan itong parang saranggola na napatida ng tali. Umiling ang kasama ko. Tanda, nasuko na siya at tinatanggap na ang trahedyang nangyari na iyon sa amin. Nawala na ito ng pag-asa.
Pero mas lalo naman iyong nagpalakas ng aking loob, lalo na nang maalala ko ang aking mag-ina. Hindi ito maaring mangyari. Naisip ko pa noong mga sandaling iyon. Kailangan pa nila ako. Habang yung dalawa pang kasama namin sa likod ay patuloy sa kanilang pagsasalita, ngunit halos hindi ko na marinig dahil sa lakas ng pagkalabog ng aking dibdib. At tuloy-tuloy na kaming bumulusok paibaba. Ang bilis noon. Bilis na hindi ko pa naranasan ni minsan sa buong buhay ko. Kung kaya binalot na ako ng takot. Pero patuloy ko pa rin sinusubukan kung anong aking magagawa. Hanggang sa nakasilip ako ng kaunting pag-asa nang magawa ko pang mapaangat ang aming sinasakyan. Pero malapit na kaming sumadsad sa lupa. Hanggang sa tuluyan na ngang sumayad ang aming sinasakyan. Dahilan para maalog kami ng gusto sa loob at mawala sa aming kinalalagyan. At dito na ako nawala ng malay. Ang huling naaalala ko ay humampas ng ubod lakas ang aking katawan sa isang napakatigas na bagay. Hindi ko alam kung ilang oras o baka nga araw na ang lumipas. Kung kaya nga mula nang mangyari ang trahedyang iyon, kahit ang petsa ay hindi ko na rin alam. Tandang-tanda ko pang malinaw ang mga sandaling iyon. Na magkamalay ako at dahan-dahang magmulat ng aking mga mata, ay naramdaman ko kaagad ang hapdi at kirot sa buong katawan. Hindi sapat ang mga pangungusap para mailarawan kung gaano kasakit ang naramdaman ko noong mga oras na iyon. Marahil ay yun na yung sinasabi nilang sagad sa buto ang sakit. Halos hindi ko maigalaw alinmang parte ng aking katawan. Mabilis na sumagi sa isipan ko kung ano ang nangyari sa amin. Medyo natuwa ako ng bagya kahit nahihirapan. Dahil naisip kong buhay ako, nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan. Itong kaagad na pumasok sa aking isipan. Naalala ko ring bigla ang aking mag-ina. Makikita ko pa sila. Makakauwi pa ako ng aming bahay. Pero teka, nasaan na nga pala ang aking mga kasama? Ano na ang nangyari sa kanila? Ito ang kaagad kong naitanong sa aking sarili. Kaya kahit nahihirapan, ay dahan-dahan kong iginalaw ang aking ulo at ibinaling sa magkabila. At nakita ko sila. Pero parang nawala ang tapang ko dahil sa aking nakitang iyon. Ilang beses na rin ako nakasaksi ng makapwa ko sundalong nasusugatan sa labanan. Kung kaya masasabi kong medyo sanay na ako at hindi man didirihing tao. Pero noong mga sandaling iyon ay hindi ko talaga kinaya dahil grabe at talaga namang kalunos-lunos ang kanilang sinapit. Maluba ang mga pinsalang kanilang tinamo. Ang isa pa nga sa mga kasama ko ay talagang nahati ang kanyang katawan. Kung kaya halos lumabas lahat ang kanyang mga laman loob. Ang isa naman ay kalahati na lamang ang muka na natira at nakalawit pang isang mata sa pisngi nito. At halos ganun din ang sinapit ng isa pa sa kanila. At muling sumagi sa isipan ko na ako ang masasabing maswerte sa aming lahat pagkat ako lang ang nabuhay. Pero napansin kong namamanhid ang aking buong katawan. At yung aking mga paa at kamay ay hindi ko talaga maigalaw. Hanggang sa nalaman ko kung bakit. Bigla akong napatingin
sa pinakakisame nung nawasak naming sasakyan. Napaisip talaga ako. Bigla kong napaisip kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay na yun sa akin. Ano ang kasalanan ko? Pagsubok ba ito? Naitanong ko. Biglang gumulo ang isipan ko. Dahil biglang lumabong pag-asa kong makitang muli ang aking mag-ina at makapamuhay pa ng normal. Nagkabali-bali pala ang mga paakot kamay. At mayroon pang isang matulis na bakal na bumaon mula sa aking likuran at tumagos sa aking tagiliran. Ito pala ang mga dahilan kung bakit napakatinding sakit ang aking nararamdaman at kung bakit halos hindi ko rin maigalaw ang aking buong katawan. Malabo na yatang makapiling ko pa ang aking mag-ina, naisip ko noon. Dahil hindi ko nga alam kung saang lupalop ako ng mundo naroon. At sa aking sitwasyon ay alam kong hindi na rin talaga ako magtatagal. Himala na lang talaga kung minsan ko pang matakasan ang kalawit na iyon ni kamatayan. At milagro na lang kung mayroong di sinasadyang magawi doon at ako ay makita. Dahil sa palagay ko ay bumagsak ang aming sinasakyan sa kagubatan. May kadiliman na noong mga sumandaling iyon, pero may kaunting liwanag na tumatagos doon sa kinalalagyan ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ayokong makita ang bakal na iyon na nanlilimahid sa sarili kong dugo na nakatayo na siyang tumuhog sa akin. Hinang-hinana ang aking katawan. Duda ko na mapagkakataon na iyon ay marami na talagang dugo ang nawala sa akin. Ilang sandali pang lumipas, bigla na lang mas tumingkad pa ang liwanag. May tao, kaagad kong naisip. Pero unti-unti nang pumipigil ang aking mga mata hanggang sa tuluyan na nga akong mawalang muli ng malay. At nagimbal ako ng magising dahil bumungad kaagad sa akin ang isang matandang babae at hindi kaaya-aya ang itsura nito na nakatapat talaga ang kanyang mukha sa akin. At napansin kong kanyang pinahiga sa kanyang hita na parang iyon ang nagsilbi kong unan. At maya-maya pa'y may isinubo ito sa akin. Kanina pa pala niya ako pilit na sinusubuan, wika niya. Kailangan ko raw piliting kumain para manumbalik agad ang aking lakas at ako ay mabilis na gumaling. At napansin kong wala na ang bakal na tumagos sa aking tagiliran. Kaya kahit papaano ay nawala ang pag-aalinlangan ko sa kanya. Naisip kong mabuti siyang tao dahil tinulungan niya ako. Pero nang ilapit niyang muli ang kanyang kamay at may sinusubo muli sa akin, ay dito ko na napansin na puno ang kanyang kamay ng dugo at nagsimula na ring umalingasaw ang masansang na amoy. At ano itong isinusubo niya sa akin? Nang dahan-dahan kong ibaling ang aking ulo, ay nakita ko yung putol na katawan ng aking kasama at ang mga laman loob nitong nagkalat. At doon dumadampot ang matanda ng kanyang isinusubo sa akin. Gusto kong masuka noong mga pagkakataon na iyon. Pero sabi niya, kung gusto ko pang mabuhay, ay sundin ko lang umano ang lahat niyang ipagagawa. At lagi na nga niya akong pinupuntahan doon. Hanggang sa nilagyanan niya ako doon ng higaan, kanya iyong inayos. At ang wasak na eroplanong iyon ang nagsilbi kong pansamantalang tahanan bago ako lumipat sa bahay niya. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unti ngang bumuti ang aking pakiramdam.
Mabilis din na naghilom ang aking mga sugat. At nakapagtatakang nanumbalik sa dati ang mga nabali kong kamay at paa. Pero may kapalit pala ang pangalawang buhay ko na iyon. Dahil para din yung sumpa, pagkat ako ay naging aswang. Kaya gustuin ko mang bumalik sa aking pamilya, kahit pa nga sabik na akong sila'y makita, ay hindi ko naman magawa. Kinalimutan ko na lang pag-asa kong magkikita at magkakasama pa kami. Dahil natakot akong baka sa akin pa magtapos ang buhay nila. Kaya nanatili na lamang ako sa kagubatan kasama ang matandang babae na tumulong sa akin. Mabilis na lumipas ang ilang taon at namaalam na rin sa mundo yung matanda. Marami akong nalaman at natutunan mula sa kanya. Isang araw ay naglakas loob akong bisitahin ang aking mag-ina. Sa kabutiang palad naman ay maayos ang kanilang kalagayan at kami ay nagkasamang muli. Ipinagtapat ko sa kanila ang buong pangyayari at kanila naman akong naunawaan. Sa tulong na rin ng mga itinuro sa akin ng matanda at ng manggagamot na tumingin sa akin, ay gumaling din ako.